Mapagpalang araw mga bata. Ngayon ay inyong matutunghayan ang mahalagang kaganapan sa nobela na likha ni Dr. Jose Rizal, ang No Limitang Hede. Sa kabanata 60 na pinamagatang ang kasal ni Maria Clara. Isang masaya at hindi makalilimutang tagpo ng isang magandang selebrasyon ang bukod tanging dinadasal ng bawat magkasintahan, ang mag-isang dibdib. Pagpapakasal ang siyang bubuklod sa dalawang taong nagmamahalan ng labis. Ang kanilang tunay na pag-ibig sa bawat isa ang siyang magiging haligi na kanilang magiging pundasyon upang sila ay maging matatag at matibay sa pagdaan ng panahon. Dagdag mo pa ang respeto sa kani-kanilang mga sarili na kukumpleto upang mas lalo silang maging isa na may buo ang pananalig sa may kapal. Sa kabanata na ito, ating saksihan ang pag-iisang dibdib na walang maliw at hahamakin ang lahat hanggang sa walang hanggang pagmamaliw na pag-ibig sa pagitan ni Crisostomo Ibarra at ni Maria Clara. Simulan natin sa mga talasalitaan. Unang salita, latay. Ang latay ay ang mga marka, mga bakas, o bukol sa balat na nagdudulot ng matinding paghampas, pagpalo, o pagkakatama na nagdudulot ng pinsala sa iyong buong balat. Ikalawang salita, hagulgol. Ang hagulgol ay ang pagpalalarawan ng malakas at paulit-ulit na pag-iyak na nagpapahayag ng matinding emosyon, kalungkutan, o paghihirap. Ikatlong salita, sariling puri. Ang paglalarawan ng sariling puri ay ang kalinisang puri na hindi pagkakaroon ng sexual na relasyon bago ang kasal. Nangangahulugan din ito na lubos ang katapatan sa iyong mapapangasawa o sa iyong magiging isang dibdib. Ikaapat na salita, nag-uumpugang bato. Ang pagpapahiwatig ng pagkakaroon ng dalawang isip sa iyong magiging pagpapasya. Ikaw ay naiipit sa gitna ng dalawang bagay na mahirap mong bigyan o lapatan ng tama at akmang solusyon. Ikaw ay naguguluhan sapagkat dalawa ang iyong pinagpipilian na mahalaga sa iyong pagpapasya. Ikalimang salita, pinugpog. Ang pinugpog ay ang paglalarawan ng paulit-ulit na emosyon na iyong ginagawa o ang pagtadtad o paglantakan sa isang bagay na iyong pinasasabikan. Ito ay nangyayari kung ito ay iyong matagal nang nakita o ikaw ay labis na nakakaramdam ng kasabikan. Ang mga tauhan, Kapitan Tiago, Maria Clara, Tia Isabel, Doña Victorina, Don Tiburcio, Padre Sivila, Padre Salvi, Alperes, Tiniente Guevara, Crisostomo Ibarra, Elias, mga panauhin, Espanyola at Mistisang, Inchik,
Kapitan Tinong, Don Primitibo. Para sa tagpuan, ito ay naganap sa bayan ng San Diego, sa bulwagan ng tahanan ni Kapitan Tiago, ikawalo ng gabi. Buod ng Banata. Masayang nakauwi si Kapitan Tiago sa kaniyang tahanan matapos na imbitahan sa isang imbestigasyon, gayon din ang iba pang mayayaman na tao. Kabaliktaran naman sa naging kapalaran ni Kapitan Tinong na puro latay ang katawan sa labis na palo na natamo. Sa takot na muli pa itong maulit, ay minabutin na magkulong sa silid at naging problemado. Mabuti na lamang at nariyan ang pinsan na si Don Primitibo. Para hindi lumala ang hatol ng kapitan, ay tinulungan ito ni Don Primitibo sa pagsunog ng mga ibang ebidensya na magpapatunay sa pagiging malapit kay Crisostomo Ibarra. Hindi maikukubli ang nagawad ng kaligtasan ni Kapitan Tiago at Tia Isabel. Naayon kay Tia Isabel, ito ay mula sa pagmimilagro ng mga birheng kanilang inalalayan at o inalayan ng panalangin. Malaki ang tiwala ni Kapitan Tiago na ito ay dahil sa kanyang mamanugangin na si Linares na malapit sa mga opisyales lalo na ang punong ministro. Mayabang na pinabalaanan ni Doña Victorina na si Linares ay may kagagawan upang maligtas sina Kapitan Tiago at Tia Isabel. Kung kaya't ito ay karapat-dapat makatuluyan ni Maria Clara. Ipinag-utos ni Kapitan Tiago sa kanyang pinsan na kinabukasan ay mayroong selebrasyon na magaganap upang ipahayag ang pag-iisang dibdib ng kaisa-isang anak nito kay Linares. Nalilito, pagulat na sumagot si Tia Isabel dahil hindi ito sang-ayon sa balak ng pinsan. Pero buo na ang pasya ni Kapitan Tiago. Nais niyang ipakasal ang anak kay Linares kaysa mapunta pa sa binatang si Crisostomo na isang masamang tao na kayang kumalaban sa pamahalaan na pinili ang masalimuot na kapalaran. Kinabukasan, maraming dumalo sa pagpapahayag ng nalalapit na kasal ni Maria Clara. Kasama sa mga pumunta ay sina Padre Salvi at Tiniente Guevara. Nabuksan ang kanilang pagsa patungkol sa mga pagkilala sa dalawang magigiting na maituturing na bayani ng San Diego. Kanilang napag-usapan ang natamo ng kura. Si Padre Salvi ay mayroong hinihintay na mitra na naimbitahan na mamuno sa isang kumbento sa Maynila. Ang alperes naman ay napili na maging pangulo sa isang grupo ng mga sundalo at tumaas pa ang ranggo nito. Kapwa naging mga uliran at bayani sa kani-kanilang larangan. Si Crisostomo Ibarra naman ay napabalitaang bibitayin o di kaya'y ipatatapon sa malayong lugar dahil sa pag-amin nito sa isang liham. Narinig ni Maria Clara ang usapan na ito. Malungkot na nagtungo sa silid at tumangis ang dalaga. Pakiwari niya sa sarili na siya ang may nagawang kasalanan sa nobyo. Naaninagan niya ang isang bangka
at may dumukwang na lalaki sa bintana. Napawi ang pighati ng masilayan ang mukha ng nobyo na si Crisostomo Ibarra. Nagtapat ang dalaga sa mga hakbang niya na hindi man lamang pinag-isipang maigi. Aniya, ipinalit niya ang liham ng nobyo upang mapasakamay ang kaisa-isang liham ng pumanaw na ina. Dito nakasaad ang kanyang buong pagkatao. Ni hindi man lang niya naisip na sa liham ng kanyang ibinigay ay ang mismong gagamitin upang idiin ng tuluyan ang nobyo. Nataranta ng labis si Maria Clara nang malaman na ipinagkakalat ang laman ng liham ng ina kung hindi nito ipapalit ang liham ni Ibarra. Natakot siya na mabahiran ng kawalang hiyaan ang sariling puri at ang magandang samahan ng kinikilalang ama na si Kapitan Tiago. Ayon sa liham, si Padre Damaso ang tunay na ama ni Maria Clara sapagkat pinagsamantalahan nito ang ina ng dalaga na si Pia Alba. Sa pakiwari ni Maria Clara, siya ay napagigitnaan ng nag-uumpugang bato. Wala siyang nagawa upang tumanggi sa pakikipagpalitan ng liham ng nobyo. Hindi niya akalain na ito ay gagamitin sa masamang balak. Habang siya naman ay tinakot na ilalabas ang laman ng liham na siya ay bunga lamang ng isang kataksilan at kasalanan ng isang alagad ng Diyos. Nang malaman ang lahat, naintindihan ni Ibarra ang dahilan kung bakit kinamumuhian siya ni Padre Damaso. Hagulgol na umiyak ang kaawa-awang dalaga. Gayunpaman, buong puso siyang minamahal ng binata. Ibig ni Ibarra na lumigaya si Maria Clara sa ibang lalaki at bumuo ng pamilya. Ngunit tutol ang dalaga sapagkat mahal na mahal niya ang nobyo at handa siyang maghintay kahit gaano pa ito katagal. Mahigpit na nagyakap ang magkasintahan at nangako na sila ay muling maghihintay sa tamang panahon. Pinugpog ng halik ni Maria Clara ang matikas na si Crisostomo hanggang sa ito ay magpaalam na. Karunungan ng kabanata. Dalisay na pag-ibig sa taong nananalig. Ang pinagtagpo ng may kapal ay hindi mapaghihiwalay, lalo pat kung ito ay tunay na pag-ibig. Marami sa atin ang nagiging saksi ng isang tunay na pagmamahalan na kahit pa mayroon itong humahadlang. Ang partikular na pamilya o pagbuo ng isang pamilya ay nagsisimula sa isang tapat at dalisay na pagmamahalan. Hindi kailanman madidiktahan ang pusong nag-uumapaw sa pagmamahal. Kung ang utak ay kayang pigilin o pigilan at pagbawalan, ibahin natin ang puso kailanman. Walang salita ang makapagbibigay ng kahulugan dito dahil ito ay natatangi at walang kapalit. Hindi kailanman matitibag, bagkus patuloy itong titibok at pipintig hanggang sa makadama o makaramdam ng manhid. Tanging ang pangako sa isa't isa ang siyang mananaig, lalo na kung ang sentro nito ay ang matibay na pananalig. Pahiwatig ng kabanata.
Makapangyarihan ang tunay na pag-ibig. Kaya nitong hamakin ang sinumang mangangahas na tumutol dito o magtangka na makialam upang mapaghiwalay ang dalawang taong nagmamahalan ng lubusan. Mapalad tayo na patuloy pa ring tumitibok ang ating mga puso upang magmahal at mahalin. Isa sa mga biyaya ng isang katauhan ang matutong umibig at madama ang totoong kahulugan ng salitang pagmamahal. Walang sinuman sa atin ang may kakayahan na magdikta kung sino ang ating iibigin at aalayan ng ating pagmamahal. Tanging ang puso lamang ang nakagagawa nito. Lalo pa kung ang nararamdaman nating pagmamahal ay taos-puso. Anumang idikta ng ating matatalinong pag-iisip, lamang pa rin ito ang mapagmahal nating puso na tumitibok lamang kapag tayo ay nakaramdam ng tunay na pag-ibig at busilak na pagmamahalan. Walang kapantay at walang katulad, bukod tangi ang nagagawa ng puso sa bawat pagpintig nito. Ang totoong nagmamahal ay kayang maghintay sa dulo ng walang hanggan. Tulad ng tubig sa ilog na patuloy-tuloy ang pag-agos kahit anumang unos ang sa kanya ay bumatikos. Hindi ito titigil o hihinto sapagkat ito ay marunong tumupad sa bawat mga pangakong kanyang binitawan. Handang magparaya, magtiis, at magpalaya. O mga bata, ako ay mag-iiwan ng isang kataga. Ang karunungan at kaalaman ang siyang huhubog sa sangkatauhan na magsisilbing instrumento sa kasalukuyan mong tagumpay. Imumulat yaring musmos na isipan at huhulmahin ang tagong talentong naghihintay. Sangkap ang mabuting kalooban, may adhikain sa buhay, at may pananalig sa may kapal. Paalam mga kapanitikan hanggang sa muling kabanata para sa kabanata 61 na pinamagatang Habulan sa Lawa. Abangan! Huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe para sa mga susunod pang mga kabanata. Hanggang sa muli!